At isa po sa inaabangang entry ay ang natatanging musical doon sa 10 pelikula na kalainan po. Mga kapatid, kasama po natin ang Isang Himala. To talk about that, of course, we have 3 of its stars here in the flesh. Bituin Escalante, David Ezra, and Naomi Gonzalez. Welcome to Afternoon Delight. Thank you so much for having us. Ayun. Unang-una, let's get it out of the way. Congratulations, UP. Ang amin pong writer, ang amin pong composer at ang aming director, lahat ho, mga isko. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po. Tatlo kami rito, taga-Uste. Uste kami dito. David, go Uste. Go Uste. Okay, ako muna mag-first question. Nasa isang interview, si Bito, ang sabihin natin na si Bituin ang sabihin natin may karanasan pagdating dito sa Himala as musical, ano? So, ang interesting lang manood na 1982, entry sa MMFF at ngayon, after many years, isang musical siya. Pero may sinabi kayo sa isang interview na if you see the movie daw, so much of it has the music of silence. At ngayon ay, of course, hindi ba pwedeng silence sa loob ng isang musical, ano? Sa tingin ninyo, may silence pa rin ba sa ibang paraan ang pelikulang ito or talagang kailangan maglagay ng mga tinig at mga titik? Yung nature talaga niya, since it's a musical, maraming musika, but because there's so much of it, yung silences na naroroon na ngayon, mas naha-highlight. Whereas before, it was the soundtrack of the entire film. Hindi po ba? Pag nag-iisip sila, lahat yun nangyayari sa katahimikan. Even the location is a quiet location. Hangin lang ang maririnig. But ngayon, dahil nga yung nature niya as a musical, puro music siya, naha-highlight yung katahimikan na kinakailangan naman talaga. So yung mga internal monologue ng characters, verbalized siya through song. Yeah. So kaya yung mga silences, I guess, yun yung sa mga scenes. Kasi may mga eksena, it's not sung through the film. So meron kami mga eksena. Of course, may mga silences because of the intentions, motivations, but the internal monologue, they're verbalized through the songs. Yeah. Also nakikita ko naka-military outfit. Suot din ni Orly. Yes, doon sa original suot ni Spanky Manika. Asan yung camera mo ba? Ginagamit Ito. ko. Si Cha, okay, si Noemi plays Naomi. Naomi pala, plays Chayong at si David ay si Orly, yung role ni Spanky Manika. Siya yung naka-witness, ano? Yeah. At of course, si Bituin, si Alig Saling. Yes, yung ginanapan po ni Vangela Balan noong 1982. Yes, or... dagdag ko lang sa kanina. Well, sa mga school tours na ginawa namin, sa interviews kay Sir Ricky, lagi din niya sinasabi na nung ginawa niya yung lyrics and yung libretto dito sa musical with Vincent De Jesus, nag-enjoy siya sa idea kasi sa movie nga maraming silences. Pero nung sabi niya, wow, ang sarap sumulat ng musical kasi mas mapapalipad niya yung emosyon ng characters. Yun yung words ni Sir Ricky, mapapalipad niya yung emotion. So, kunyari, si Elsa sa 1982 film ni Miss Nora is hindi mo malaman yung intention ni Elsa as a person. Pero dito, merong song si Elsa na title is Gawin Mo Akong Sining. Yes. So it's diretso na kunan mo ako, gawin mo akong sining, gawin mo ako immortal. So doon pa lang makikita mo yung intention ni Elsa na meron din siya, tao din siya na Complex siya. may dark side din siya, nagustuhan niya ng fame, ng power. So gano'n. Yun yung maganda sa musical din eh. Merong mapapakita na hindi napapakita before. Correct. Ang musical na ito daw ay kung ang pelikula noon ay Elsa-centric, ito expands on the community daw. Yes, Kupang is the main character. Catalyst si Elsa, pero yung dynamic ng isang town yung mas finokusan nung musical. Hirap din kasi gumawa ng isang buong kwento na umiikot lang sa iniisip ng iisang tao. Ang ganda na ang dynamic. Tsaka by nature, Filipinos are social. So ito talaga yung micro of the macro. Makikita mo ano nangyayari bilang Pilipino. Ito usually yung nangyayari sa society natin pag may ganitong mga phenomena. Di ba? And we know how much pala of this musical came from the original.
Ishmael Bernal's Himala? How much of it? It is completely loyal to the material. That's why Ricky Lee has always been on board from the time na naging musical siya in 2003 to the time na na-translate na siya to a movie musical. Kasi yun talaga yung bida yung kwento. So ang interpretasyon ang nagbabago. Nagbago. Yeah. Yeah. Okay. Naging musical na yung medium. Nag-usap ba si Direk Pepe Jokno at si Direk Ed Lacson. Ed Lacson para kung ano ang vision ng isa o baka magtulungan? Paano kaya? Hindi ko alam kasi kung I think nagka-opportunity. they did. Kasi parang Direk Pepe mentioned before, remember when he talked to us about our characters, he also spoke to our director, Ed Lacson. Kasi nga, di ba, he was telling He saw everyone naman the that he musical. saw the musical in 2019 and he was so moved. So, I think parang talagang gusto talaga ni Direk Pepe ma-capture what he saw in the musical, in the live performance. And then how will he translate it into to the screen? While staying loyal to the Oo. staging. Exactly. Okay, ang tsayong ba dito ay yung tsayong na kilala natin sa pelikula? Ang Orly ba rito ay yung Orly? O may pagka-orin din ng sa horrors yung... Oo, napanood mo. Yung character ni Orly dito, masasabi ko sa akin, ibang-iba siya from the 1982 film. Sa 1982 film kasi, di ba si Orly is a filmmaker, a journalist, so he's supposed to be neutral. Neutral siya talaga dun sa film, wala siyang pinapakitang emotions, even when he saw yung mga bagay na hindi dapat nangyari. Ngayon? Ngayon mas because yun nga, musical, kahit sa habang nakikita ni Orly yung nangyayari, yung naiisip niya, kinakanta Sinasabi niya, niya. sinasabi niya. And it, Akala ko vlogger na siya. a vlog. So is it the case for all of your characters na medyo may ganun kahit papanong changes? Yes. Yeah. How do you find the balance though of, staying true to the original, paying homage to, the characters, but at the same time, making sure that, your true self, kung paano nyo interpret yung characters, that you can also show it? Muntik na mag-Elsa to, alam mo ba? Pinagpalit lang sa... Parang tama ata yung mga pangyayari kasi magaganda naman yung mga interpretasyon ng lahat. Pero to answer your question, I think it's every actor's job to tell the truth. And I don't think we all have the same truths. So talagang magkakaiba kami ng interpretasyon, ng motivation, ng maski pagbasa ng script. Iba siguro yung nakita ni Vangela Balan na interpretasyon dun sa interpretasyon ko. Kasi magkakaiba tayo by nature. So yun din yung maganda Nandyan na yung musical, nandyan na yung pelikulang musical, nandyan yung luma. Lahat yun, they can coexist kasi magkakaiba sila That can be my favorite film and this can be my favorite film kasi ibang-iba sila. Different animal. Nung sinut mo ito, ikaw, may experience ka doon sa ilang incarnations ng musical. Nung inisip mo ba na kung gagawin pelikula to, feeling ko ganito yung magiging mga shots at pati yung music. Ang dating niya sa akin, hindi rock musical siya. Rock musical. Oo, rock may musical bigat na. siya kasi na at may dilim. Oo. Natural ata yung dilim sa Himala. Even sa pelikula Yun, malaking character din nung 83 yung dilim And even in the musical, yung Oo. lighting din namin doon madilim. Alam mo, malaking factor din nun, yung mga Japanese character sa gilid dati. Di ko na yun inaabot, Lord. Di ko na For the inaabot longest yun. time, before pa nalinis, yun lang ang kopya na Himala na mapapanood mo. May Japanese subtitles. Pinahirap mo sa video 48, gano'n. Oh, pero anyway, joke lang. Yung music dito, kamusta of course, you're classically trained, kayong dalawa, wink, wink, wink. Pero ang babae ito, di na kailangan mag-train kasi lugi na tayo lahat pag nag-train. Oo nga, paano na? Okay, kiglatan na tayo na. Hindi, pag nag-train ako, mawawala yung character. So, parang the grass is greener. Magiging masyadong Oo. malinis. Oo, parang yun ata yung Kasi pag hawak ni ito yung mic, pareho lang kayong levels, di ba? Ang dumi-dumi. Pero parang nilagyan ng gain. Pak! Parang may pinandot na distortion, ay boom! Parang instant lang. Anyway, yun. Some stupid question pa sa'yo, Bituin. Nung ginawa ba yung pelikula, may ibang approach doon sa music para sa'yo? Or nung tinitape, nung nag-shoot ba kayo, ay may live music na kinakanta? Or
purely? Naka-in-ear po kami. Yaba. Oo, budget budget. Wow, tigisa yan Naka-in-ear po kami kasi talagang sinikap naming live. Live ang singing. So, mas madugo siya actually dun sa theater, no? Kasi paulit-ulit, ilang retake, pati yung emosyon mo, reset. Mahirap siya. Pero sulit. Nakita namin yung ibang rushes, parang sulit siya. Yes. Nakakakilig. Oh, Naomi? Yun. Live, trinay talaga namin mag-live perform sa mga shoot. Kahit may mga oras na madaling araw na we still have to, so it's not, we need to be physically and vocally prepared, emotionally prepared for the shoot. And then, yun yung siguro yung pinaka-biggest challenge para sa amin as theater actors. Kasi, yun, sa musical, isang beses mo lang siya gagawin sa isang performance. Tuloy-tuloy yung journey ng character mo. So, in terms of the graph ng emotion mo, na-muscle memory mo siya. Pero dito, talagang you just really need to be prepared. So, and be in the moment. Kasi sometimes, they take it a few times and then they change setup and you have to repeat it with a different angle with the same intent, energy, or sometimes because they will ask revision, parang ang tawag nun, another Interpretation. another way to Pwede bang more? Pwede bang less? yung Pwede ganon. So, parang, So iba na naman, yung mga ganon. Oo. Pero ang saya. So, kasi sa stage, di ba, iba ang projection. Talagang malalaki dapat ang mga movements. Ito may camera, so dapat iti-temper mo. So, minsan ba nakikita yung sarili niyo na, kailangan ko magbawas kasi parang ang bato ko pang teatro. Yes. Well, actually, nung start, yung first taping day, na aware na ako kagad kasi si Direk Pepe naman, medyo binrief niya kami kung paano mag-act on camera. Kasi karamihan sa amin, first time talaga mag-film. Ako, first film ko to eh. Talaga? So, yeah. So, tapos meron kaming parang mga monitors na makikita mo yung sarili mo. So, tapos minsan may requirements yung cinematographer na umiiyak ka, nahahagulgul ka pero hindi ka pwedeng gumalaw kasi yung framing mo nakaganto talaga. So, minsan very unnatural yung feel kasi sa theater, kailangan ibubuhos mo lahat. Pero doon, okay David, pwede mo gawin to ganyan pero please, wag mo igagalaw yung ulo mo. So, di ba ang unnatural nung iyak ka, tapos hindi ka gumagalaw. So, may mga ganong requirements ang hirap. Pero, at the end of the day, parang biglang pag nakita mo yung rushes, yung mga scenes, talagang ang ganda ng produkto eh. Talagang enjoy siya talaga. And it's bago siya sa aming theater actors. It's a different medium naman eh, film. So, enjoyable siya at the same time, kahit mahirap. So, ayun. Alam mo, nakaka-excite na panoorin, ano? Pero, pwede ba kaming magpa-sample? May oras ba tayo? Sorry Mabilis lang. Out na ako dito ha. Sige. Sino ba? Pwede ba tayong pagpasample lang? Pampakilig David. sa ating viewers. Kanta yung going to scene. Yung ano mo? Kunan mo ako. Well, ito yung kanta ni Hazel. Ni Kantaan ko Elsa. simula yung kasi sunod. Kunan mo ako at gawin mo akong sining. Gawin mo akong immortal. ganda, David. Sulit. Next. Taas ang pitch niya, no? Tenor yan eh. Tenor nga. Nasa dugo niya yung ano eh. Ayun lang. Nasa dugo niya ang pag-awit dahil yung original saling po ng musical. Yes. Share ko na David kasi proud ako dito. Si Miss Dulce, Boom. Ang kanya. ang kanyang mommy. Yun. So it's in the blood. Yeah, so yung original na nag-portray nung Aling Saling sa musical was my mom. Oo. That was 21 years ago. Oo. So it's a family affair. Himala. Tapos gagawin ko din pala siya. Wow. Di ba? Kung ako yan, magsusundalo na lang ako. Hindi, pero Lord, bago natin, we want to give you an opportunity to, of course, invite the viewers. Pero si Naomi, Bituin, baka pwede rin mag-tight shirt lang para lahat maabangan. Oo. Kaka-close ko lang ng show kagabi. Minsan tayo'y kumakapit sa patalim. Duguan na ang kamay, nakahawak pa ng pagkahigpit. Parang kay linaw ng lahat kahit nakapikit. Grabe. Palakpak. Parang hindi na-deserve madinig yung boses natin. Kung fan kayo ng original Himala or simply a fan of good theater, good cinema, and good music in general, manood po kayo ng Isang Himala. So, meron bang mag-tour kayo sa magaganap sa 25?
Or, I mean, May may... cinema tour. Meron. May cinema tour. Nasa tinabay list. Wala. Oo. May cinema tour po kami. Just follow the Creation site on Facebook and Instagram. Nandun po lahat ng details kasi nandun ho lahat. Kami ho, minsan hindi kami yung nasasama. So, hindi namin alam yung details. So, Creation Studios, follow them on FB and IG. Alright. Palakpakan natin ulit. Isang Himala, December 25. Panunulat ni Ricky Lee, musika ni Vince De Jesus, and directed by Pepe Diokno. Jose Lorenzo Diokno. Yan. Pangalan. Diba? Pang senador. Alright, Dave, Naomi at Bito, maraming salamat sa inyo. Again, abangan po yan, Isang Himala. Okay, Between Escalante, David Ezra, and Naomi Gonzalez.